Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong kalunos-lunos na sinapit ng ating Philippine Coast Guard na kung saan, alam nyo naman ang balita dyan, napakainit po na binuli po by means of water cannon ng Chinese Coast Guard ang ating Philippine Coast Guard na kung saan itong ating Coast Guard ay magre-resupply dyan po sa Ayungin Shoal na kung saan nandiyan po itong barko na ito, the BRP Sierra Madre. Ako po naaawa po ako sa kalagayan ng barko na yan. Maski na barko yan, pero tignan nyo naman. Napakatandang barko na yan na kung hanggang saan ngayon po ay nagtratrabaho pa rin. Pinagsisilbihan pa rin ang ating bansang Pilipinas. Ay bakit ka naawa, Tokis? Kasi po napakaluma na niyan. Kung tutusin, kung matanda na yan, dapat nag-retire na siya, na-decommission na eh. Hindi po. Ginagamit pa rin ng pamalaan para po mabigyang presensya ang ating bansa dyan sa Ayungin Shoal. O sinasabi lang Second Thomas Shoal. No? Biruin nyo, itong barko na ito ay na-launch noong October 27, 1944. Isang taon bago matapos ang gera. O kalahating taon, no? Pinunta na yan sa dagat. Lumaban na siya sa World War II. Probably sa Europe. Yan siya pumunta kasi natapos ang gera sa Europe 1945 of June or July, no? Ngayon, pansamantala munang na-decommission at nung sumabog ang Vietnam War, ni-recommission siya. August 20 of 1966. 22 years after. O siguro kailan siya na-decommission? July 8, 1946. Wala pa siyang 2 years, na-decommission na siya. Ano pong ibig sabihin ng decommission? Hindi na siya naglalayag. Nandyan na lang siya sa port. Hindi po BRP Sierra Madre ang totoong pangalan niyan. USS LST 821. Ha? Ngayon, nirename siya sa USS Harnett County until po na maibigay sa atin na turnover sa bansang Pilipinas. Ha? Kailan po siya na turnover o binili ng Pilipinas sa US Navy o sa US government? Eto po, na-acquire po yan noong April 5, 1976. Di po ba? Biruin nyo, wala pa siyang 2 years na decommission na siya. Tinengga na siya kasi battle-tested na sa World War II. Naka-port na lang siya dyan kung saan siya pinuntang port. Tapos nung sumiklab yung Vietnam War, ni-recommission. Kasi pwede pa naman, 1966. After that, kinuha natin 1976, 10 years after. So, ang ginawa ng gobyerno noong 1999, no? Sinasabi natin na, kailangan bantayan yung Ayungin Shoal kasi may gustong kumuha. Pinunta po dyan yung BRP Sierra Madre noong 1999. Talagang sinadya po ng Philippine government na i-run aground siya. Dyan pa, parang dyan siya ilagay. Pero, hindi pa po siya dinedecommission. Kung baga, active duty pa rin siya. Biruin nyo, 1944 siya ni-launch. Hanggang ngayon, how many years na? 79 years old na siya. Nagtatrabaho pa rin siya. Bakit, Pidol? Bakit? Bakit hindi natin siya mapalitan? Sa dami ng shipyard sa ating bansa, meron sa Subic, meron sa Cebu pagawaan ng mga barko, pero hindi tayo makagawa ng barkong pangdigma. Bumibili pa tayo sa ibang bansa ng mga frigates from Korea, from Israel, o saan mang bansa, pero wala tayo, hindi tayo makadevelop ng barkong pangdigma. Bakit? Kasi hindi prioridad ng mga gobyernong ito, no, na lakihan ang defense spending natin. At may mga grupo, lalong-lalo na ang mga left-leaning group, na ayaw dyan sa malaking budget sa national defense natin. Tingnan nyo to, yung report lang nung September 15, 2022 sa Inquirer.
Left-leaning groups wants DND's 2023 budget is slashed. Pero inyo, para sa defense ng bansa natin, para hindi tayo ibuli lalo na ng China, paunlarin natin ang ating mga AFP, ang Coast Guard, ang police. Wala, ayaw nila. Tapyasan daw ang budget at ibigay sa kanila sa pang-ayuda. Di ba mga gunggong? Tapos sisigaw kayo, itong mga to Sila rin yan noon, nung nanalo sa arbitral ruling, sila yung sumisigaw na ipatupad na yan. Paano yung papatupad? Ang makakalaban mo ay isang bansang napakalakas sa kanilang military. Parang sinabi mo, no trespassing. Naglagay ka lang ng sign, pero wala kang anumang barbed wire o pader para hindi makapasok yung magti-trespass. Di ginagago mo lang sarili mo. Di po ba? May warning sign ka nga. Wala ka namang defense. Di ba? Sa lahat Napakababa ng ating defense spending. Napakababa ng ating budget para sa militar. Pwede ka namang gumawa ng sarili mong armaments. Kasi may sovereignty ka pero wala Gumagawa tayo ng mga barko para pang mga luxury, pang business. The fuck is that? Bakit this time hindi natin gawin yan? Gumawa pa tayo. Baka may mga military contractor dyan. Nagagawa ng barko sa ating bansa, para sa ating bansa. Ang laki-laki ng karagatan natin, pero yung ating nagbabantay sa Ayungin Shoal ay isang nabubulok, uugod-ugod ng barko na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa, hindi ma-decommission. Di po ba? Tapos sinasabi ng China na meron daw nagsabi sa kanila na tatanggalin daw yung barko na yan. Nek-nek ninyo. Bakit tatanggalin yan? Di ba? Sino nagsabi sa inyo na tatanggalin yan? Sinong Judas ang nagkanulo na tatanggalin yan? Pasalamat naman at hindi natanggal. Maski na nung panahon pa ni Pangulong Duterte. Sino sa palagay nyo mga kababayan na nagsabi niyan? Pilipino o dayuhan? Buti na lang hindi natanggal kasi mapagkakamalang Judas talaga. Tapos may mga kapwa tayo, lalong-lalo na, yung mga ibang geopolitical expert daw sila, na dinedepensahan pa ang ginawa ng China. Na ang talaga daw pagmamay-ari ng mga ganyang Spratly Islands dyan ay China. Wow! Ang galing ninyo. Hindi nyo inalinta na pinansin yung ginawa nilang action na pambubuli sa ating Coast Guard, kundi dinipensahan nyo pa. Nagbigay pa kayo ng historical facts o whatever, depending them, no? Pa-English pa kayo. Yung mga terms ninyo na kailangan pang i-Webster, dictionary o i-Google. Mga hinayupak pala kayo Kayo ba ay para sa bansang Pilipinas? Kayo ba ay may pagmamahal sa kapwa Pilipino ninyo? O ang minamahal nyo ay yung mga Chekwa? Ano ba ang napala ninyo? Nakakakuha ba kayo sa China? Halata naman kayo Kilala niyo yan mga kababayan kung sino yung mga tinutukoy natin. Meron pa diyang nakakuha ng award for master's degree o PhD degree. Nagpunta sila sa China. Para ano? Ngayon hindi nyo madepensahan yung kababayan nyo. Hindi nyo ma-criticize yung ginawa ng mga inchik na yan. Tapos you have the audacity to defend them by this historical fact. Gonggong, iba ng usapan ngayon. Sabi nyo nga, nagbabago ang geopolitical nature sa buong mundo. Tapos bibigyan nyo kami ng history. Wow! Ang galing ninyong mag-divert ng issue. Iba na po ang usapan ngayon. Sa mismong bibig nyo na nanggaling dati, nagbabago ang geopolitics ng buong mundo. Di po ba? Kung totoong kanila yan, bakit before 1999 na nilagay dyan ng BRP Sierra Madre, bakit hindi na nila tinayuan dyan? Hindi na sila nagpapunta dyan ng mga kababayan nilang mga Chekwa? Kung totoong kanila yun, na sinasabi lang amin yan, sa 9-dash line yan, bakit lang kailan lang sila nag-draw ng kanilang 9-dash line? Di sana noon pa. Yung sinasabi niyong history bago mag-1999. The present situation right now is nandyan tayo. Atin yan. Sino ang nandyan sa Ayungin Shoal? Pilipino. Pilipinas. Kaya kayo na dumedepensa pa dyan sa mga Chekwa, hindi kayo totoong makabayan. Maybe, baka, tanong lang, sinanla na ba ninyo ang kaluluwa nyo sa mga Chekwa? Tatanong lang. Mga visit kayo Di po ba? O eto pa, sinasabi nila
Nung last year, ha? O, itong 20, ito lang, July, o. House hints at bigger D&D budget amid Chinese incursion. Tama lang yan. Kung ako po talaga, dito sa payag po ako, dagdagan nyo. Yan ang dapat nyong palakihin. Aside sa education, na yan ang dapat nyong isunod. Palakihin ninyo ang defense spending bill. Defense spending bill tuloy. Ang defense budget, sorry naman, no? Bubulol ako eh. Hinayaan nyo kasi. Iba kasi ang nasa isip ninyo. Kala nyo, wala tayong nangyari. Inaagawan tayo ng lupa sa mismong teritoryo natin sa ating exclusive economic zone. Dahil wala tayong magawa. Wala. Yung barko natin, baka pag nag-fire out lang ng isang kanyon, baka siya pa mismo ang sumabog. Di po ba? O ito ang sabi ni Romualdez sa GMA News Online, August 8. Romualdez, bigger defense budget for protection of Philippine territory. O, payag na siya. Bigyan nyo yan. Yung ibang bansa nga eh. Yan ang number 1 nila. Yan ang pinamalaking budget nila. Kasi bakit? Kailangan nilang depensahan ang territory nila. Sabi nga nung kaibigan ko, wala kang karapatang tawaging isang bansa kung hindi mo kayang depensahan ang teritoryo mo. Which is correct. Tama siya. Ganon tayo. Maganto lang tayo. Ngaw-ngaw. Di po ba? Ano pa ang sabi ng dating Pangulong Duterte? Pupunitin niya daw yung arbitral ruling. Papel lang yan. O papel lang yan pero napakahalaga niyan. Ebidensya po yan. Huwag mong gawin yung Pangulong Duterte. Dito na rin kay Pangulong Duterte dahil sa kanya nga pinagsasabi noon, lumakas tuloy ang China. Hinayaan niya rin eh. Wala eh. Sabi niya, lalaglagan lang tayo ng nuclear bomb. Natakot na rin. Wala eh. Wala rin siya magagawa dahil walang kagamitan eh. Putik. Barko mo. Yun nandun, nasadlak. 79 years old. Ano pang kakayahan yan? Di ba? O ano po ang sabi ng Pangulo nung sabing tanggalin daw yung BRP Sierra Madre? No, bago ang Pangulo, sabi ng Coast Guard, ba't namin aalisin yan? Amin yan. Amin ang Ayungin Shoal. Sino nagsabing aalisin yan? Di po ba? Tama naman. I-assert natin ang ating soberenya. Kung unang papalag, unang pumutok ang China, yun na yun, mga kababayan. Yun na yun. Mga yan eh. Mga palaluyang mga inchik na yan eh. No? Paulit-ulit na lang. Tayo, puro lang tayo notes verbale, puro ganito, reklamo, wala eh. Puro papel, puro bunganga eh. Ang China, walang pakialam dyan. Sino ba kayo? Ipis lang kayo, insekto lang kayo sa paningin namin. Di ba? Ano ang sabi ng Pangulo dyan? Yung sinasabi ng tanggalin daw yung BRP Sierra Madre. May nag-promise ha, tandaan nyo, promise, pinky swear. Eto po, sabi ng Pangulo. I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory its own ship, the BSP Sierra Madre, from the Ayungin Shoal. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Boom! I rescind. Ibig sabihin, binabaliwala. I'm taking it back kung sino man yung nakipag-agreement na yun. Dapat nga yun, isampal sa kanila yun. Sino ba sila? Kayo mga kababayan, sino sa palagay nyo ang nagsabi o nag-promise sa mga Chekwa na yan na tatanggalin natin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal? O kayo dyan, China, kung matapang kayo, sabihin nyo na ngayon. O baka gawa-gawa nyo lang kwento, mga sinungaling, full of lies, liars. Anong sabi ng Pangulo? I rescind. Subukan nyo. Diba? Magkaalaman. Sino ang Judas? Sige. Kung totoo man yung sinasabi nyo, pero mukhang sinungaling kayo eh. Di po ba? Sinasabi nyo, kaibigan nyo kami, tapos gaganyonin nyo kami. O sino sinungaling? Diba? O ito po, yung kinaaasaran yung senador, si Hontiveros, may sinabi rin tungkol sa BRP Sierra Madre. Ewan ko kung matutuwa kayo, maaasar kayo dito kay Senator Hontiveros. So pakinggan nyo po. If the AFP asks for funding to reinforce and refurbish the BRP Sierra Madre on Ayungin Shoal, I would support it. At maglalobby ako sa mga kasama ko dito sa Senado na suportahan ito. Pwede namin itanong ito sa
debate sa proposed budget ng DND. Tapos harinawa magiging mas madali ng bantayan ito at siguruhin na makapasok sa final na GAA para sa taong 2020. Dapat lang i-reinforce yung pinaka-presensya ng ating gobyerno at bansa dyan sa Ayungin Shoal na bahagi ng ating exclusive economic zone. At dapat lang sigurong i-refurbish, alang-alang naman sa mas makataong antas ng pamumuhay ng ating mga kababayang Philippine Navy Marines na literally and figuratively itinataguyod ang watawat natin doon. So yan po yung sinabi ni Hontiveros. Bakit refurbish lang? Diba? Ang gawin nyo, mag-request kayo ng funding na gumawa ng mga barko dyan sa ating bansa na pandigma. Gawa kayo ng barko, mga frigates, mga pangbarkong Coast Guard, at gawa kayo ng mga cruiser or destroyer na barko dyan. Putik, saan nyo pinupuntang mga pondo ninyo? Ang daming shipyards. Ulitin ko, Cebu, sa Subic, meron pong dating Hanjin dyan. Ang laking pagawaan ng barko dyan. O bakit hindi tayo makagawa ng sariling barko natin? Ano ginagawa ng gobyerno since 1999? Diba? Ilang presidente ang dumaan. Wala kayong binigay na pondo pang improve o palakasin ang ating defense? Ang budget ng DND, budget ng AFP? Bakit ngayon lang? Kasi ngayon nyo lang nakikita na sapilitan na. Pero noong binaliwala ninyo, ay na nangyari. Cramming kayo, too late to be a hero na, di ba? Wala binaliwala nyo Humina ang AFP, humina ang Coast Guard, humina lahat. Yan yung sinasabi na binaliwala nyo ang defense. O ngayon, nagkukumahog kayo. Di ba? Tama, mali. Tapos sasabi nyo, refurbish, kawawa naman yon. Sa lahat nung nakakaintindi ng the word refurbish, parang, sige, tanggalin na lang yung pintura. Pinturahan natin ulit, pagandahin. Ganun, refurbish to make it look good and function good. Refurbish Pero, magbe-breakdown pa rin yan. Paano? Gawa ka na lang ng bago. Diba? Kayo, ang lalaki ng mga budget ninyo. Ang dami nyong budget. Minsan, pa kayo ng COA na illegal spending. Bakit hindi nyo ipunta yan sa defense spending? Kinakailangan na po yan kasi sinasabi ng mga gunggong na ito na nagbago na ang geopolitics. Which is good, nagbago na. Pero nagbago na, tayo hindi pa rin nagbabago. Ganun pa rin. Dapat magbago na kayo. Bigay nyo yung mga pondong kailangan ng ating DND. Gumawa tayo ng mga sariling armas natin. Diba? Lalo na sa barko, ang laki-laki ng karagatan natin. At ang daming magagaling na mga skilled Filipinos. Nasaan sila? Nasa ibang bansa. Kasi walang suporta ng gobyerno. Itong mga lawmakers natin, mga politician natin, mga self-serving. O ngayon, nagkukumahog kayo. Yung iba sa inyo, ang tagal ng mga politicians. Kinarir nyo na yan. More than 20 years na kayo dyan. Pero anong ginawa ninyo sa defense ng bansa? Wala. Tapos may mga grupo pa na sigaw ng ganito, wala rin namang naitulong sa bansa. Kung ako kay Pangulong Marcos, impose your political will. The heck with that. Lakihan mo ang budget ng DND. Fortify your defense because of these freaking Chinese are encroaching rapidly sa ating mga islands. Baka mawala na po yung Zambales, mawala na ang west side ng Pangasinan. Yun nandyan po na nakaharap sa West Philippine Sea. Baka pati Palawan, agawin na nila. Actually, nandyan na sila sa Pilipinas, sa Pogo. Nandyan na sila. Nandyan na sila sa Manila Bay, nagre-reclaim na sila. Baka nga sabi nga ni Erwin Tulfo, pagdating ng gabi, bumababa ng barko yung mga yan, which is not Hindi sila allowed bumaba ng barko, pero nag-good time. Malay nyo, mga spy pala yung mga yan. Di ba? Na hindi natin alam. Kasi nga, mahina ang ating defense. Mahina ang ating intelligence. Ng show pa, napapalautan po tayo. Wala talaga. Kakahiya. Kayo po mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan? Na
nanindigan po ang Pangulo na hindi natin tatanggalin yung BRP Sierra Madre. At sinasabi rin ni Zubiri at ni Hontiveros na they are in favor of dagdagan ang budget ng DND. Wag nang mag-consensus yung boboto-boto pa. Dagdagan nyo na. Ng siopaw. Bumili kayo ng bagong mga barko para ma-match natin yung barko ng Chinese Coast Guard na nangwa-water cannon sa atin. Di po ba? Bumili kayo, magpagawa kayo dyan sa Cebu o sa Subic. Gawa kayo dyan. O, di ba? Matutuwa pa yung mga kapwa natin Pilipino na sila yung magkakatrabaho ng siopaw. Hindi yung mga sa inyo, tagal-tagal nyo na dyang politiko. Wala kayong naisip na ganyan. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Oh. Kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.